Error E9. Yan, error E9. Okay, tayo sa outdoor. Check natin kasi yung error na E9 is ano yun eh. Communication error from indoor to outdoor. Pero yung ano naman, yung field wiring naman niya okay naman. So check natin yung outdoor, yung board doon kung goods or hindi. Okay tayo, okay. Okay, let's go. Okay, dito sa outdoor. Check natin yung board dito. Yung problema. Yan, ito na pala si partner eh. Binuksan niya na. Problema? Ha? Nag-error ng E9 doon eh. Hindi pa. Check mo nga to. Check mo yung ano, supply niya kung nakarating dito. Yung line neutral. Meron. Okay, so meron. Yan, may supply siya. Check natin itong board. Kung ilaw na to, dapat iilaw yan eh. Kahit mag-blink man lang. Itakpan mo, hindi makita. Maliwanag. Tingnan nyo agad dito mga master pagka kunyari, okay naman yung communication wire niya, okay yung supply. So tingnan nyo agad dito yung board na to. Yan, kung mapansin nyo itong isa, oh, yan. Hindi mo lang nagbi-blink or ilaw, yan. Tapos check natin yung ano, fuse kung goods or hindi. Check mo guys. Check natin kung goods ang fuse. Yes, check natin kung may puputok ang fuse o hindi. Yan, so may 220 sa kabila. So meron din. So ibig sabihin, walang problema sa fuse. Ang problema nito, yung board niya, dead set na siya. Kahit hindi putok yung fuse, pero wala siyang ilaw. Oh. Kaya siya nag-error ng E9. So palitan natin ang board to. Tara, palitan natin mix. Pero bago lahat, hindi na tayo bababa. Kasi layo ng bumaba eh. Tanggalin na natin yung supply dito. Yan. Line neutral. Okay, so baklasin na natin tong lumang board. Ito yung bago, pampalit natin. Yan, baklas na yung mga wirings nya. Nalipat na agad dito sa kabila. Yung bago. Ano lang ginawa ito? Tanggal kabit dito, tanggal kabit para dire-diretso, di ba? Walang makalimutan. Okay, balik mo kami. Partner natin, partner na gagawa dyan, kaya na yan. Pasok mo yung isang wire dun sa current protection. Yan. Yan, kung makita yung mga master yan, ito yung nakaraan dati nga indoor, yung 1.5 ton, ito yung current protection nya. Yan, ito yun pinasok. Yung ginawa ko nung dati, nilabas ko lang. Current protection niya to. Okay. Tapos mga ground na lang. Okay, so after na okay na lahat, nakabit na yung bagong board, yung luma. Lagay naman natin yung power supply niya. Okay, huwag magulat ha, mag-spark yan. Sige! Kaya mo yan, si pambira. Wala yan, hindi pa naman mandali yung compressor, hindi masyadong pangagulat yan. Okay? So kung makita natin dito, yan, kung makita yung mga master, umilaw na siya, oh. Yan. Yan, ilaw na yan siya, diba? So ibig sabihin, ang problema nito, dun sa error na E9, itong board niya. Kasi kanina walang ilaw yan, diba? Ngayon meron na siya eh. So hintayin na natin na andar to. Pag aandar tong outdoor, ibig sabihin wala nang error sa loob. Good working na yan siya. Hintayin natin na andar. Okay, so yan, andar na mga master, oh. Umikot na yung fan. Andar na rin yung compressor. Pila ko sa inyo, andar yung compressor. Alam mo nang pirahe kami? Gusto ito mga master, ito lang ang problema. Ito lang pinalit natin. Kasi itong mga ganitong unit kasi mga master, pagka itong board na to, pag may problema, hindi natin mapapaandar yung indoor, mag-i-error siya ng E9 doon. Tsaka itong board na to, hindi rin natin pwede i-condemn. Kailangan talaga gumagana to bago mapagana niya yung buong unit. Yan, kita nyo ang pirahe yan, oh. So goods na siya. Okay, so baka maka-encounter din kayo mga master, ganong error E9. Pero bihira lang naman nasisira itong board. Kadalasan talaga may problema, lalo sa mga bagong install, sa communication wire lang.
Kasi sa atin ito, sa Pilipinas, meron tayong mga ganitong unit, mga brand na carrier. Parehas talaga, binago lang yung pangalan, brand lang, okay? So, sana nakatulong, makapaka-encounter din kayo. Bye-bye!